Bakit ba nagkaganito yung pechay natin mga ka-agri? So, unang-una is yung pinakita ko sa inyo yung dati na direct seeding. Pechay natin is medyo crowded siya. I-explain ko sa inyo mga ka-agri, mga ka-farmers kung ano yung ginawa natin dito sa ating tanim pechay. Bakit siya maganda yung quality kahit tag-ulan. Hello, good morning mga ka-agri, mga farmers. For today's vlog is andito tayo sa tanim pechay natin mga ka-agri. So ito na ngayon yung tanim pechay ready for harvest na, siguro mga next week or next days pwede na siyang harvestin. Yung I think mga 2 or 3 plat. Merong mga selection pero yung mga maliliit is hindi natin. Pero itong ganito kalaki at ganito kaganda pwede na siya harvest mga ka-agri. So bakit ba nagkaganito yung pechay natin mga ka-agri? So unang-una is yung pinakita ko sa inyo yung dati na direct seeding. Pechay natin is medyo crowded siya. So ang ginawa lang natin is itong lahat is transplanting to. So hindi na sayang yung mga exist or crowded na pechay. Kasi pag crowded siya is hindi siya quality yung pagka-produce ng pechay. So ito, transplanting natin to, gumamit tayo ng drip irrigation. So ito yung drip irrigation natin. Ito yung drip tip hose na ginamit natin para if ever tag-init, hindi na tayo matrabaho sa pagdidilig ng manual mga ka-agri. So ito ngayon mga ka-agri is nasa 60 to 70 meters. I think estimated lang siya mga ka-agri. Wala naman talagang kabuuan na exact meters, pero hindi to bababa sa 60 pataas. So ngayon is i-explain ko sa inyo mga ka-agri, mga ka-farmers kung ano yung ginawa natin dito sa ating tanim pechay. Bakit siya maganda yung quality kahit tag-ulan. So unang-una is siyempre panalangin talaga. Unang-una panalangin sa Panginoon para mabigyan tayo ng ganito kaganda na pananim. And then makaproduce tayo ng quality, and then makatulong din tayo sa mga kapwa natin farmers mga ka-agri. And then as agriculturist by profession, so yun, research talaga, para kasi nung nakatry kami ng pechay is na inatake siya ng mga blight, Phytophthora blight, rot knot, marami pang iba. So I do realize na hindi pa talaga tayo marunong mag-manage ng pechay. So ngayon is sa Sigig Research laging binasa natin yung mga articles na about sa farming pechay. So I do realize na mas maganda pala yung mga bio fungicide, bio insecticide na gagamitin natin, unlike sa kanang tawag nun, yung mga hazardous or very synthetic chemical. So ngayon, kung bibili kayo dito sa aming mga pananim, maka-assured kami na semi-organic siya mga ka-agri. Medyo po ako. Semi-organic siya dahil yung ginamit natin is ngayon is bio-insecticide lang yung ginamit natin mga ka-agri. Wala kayong makikita na dahil yung bio-insecticide na yun mga ka-agri, mga ka-farmers, is yung after 48 hour ma-suffocate or hindi na siya maka-damaging area, dahil yung unang idadamage siya yung abdomen ng insects. So napakaganda at napakatipid yung natin gamit na yon na insecticide. And then unang-una is insect pest repellent din yung insecticide na yon. And then gumamit din tayo ng foliar, biofoliar pa rin mga ka-agri. Biofoliar na ginamit natin, and then insect pest repellent din siya mga ka-agri. Hindi gusto ng insekto yung amoy ng ginamit natin na foliar. So ipakita mo. So medyo namang hindi naman talaga natin ma-eliminate yung mga insekto, at least mababawasan na yung
population ng mga insect. Kaya kahit papaano, nakaka-produce pa rin tayo ng quality na pechay. So, ganun lang yung sikreto natin mga ka-agri. Unang-una talaga panalangin. So, sooner or later, target kasi namin ng boss ko na makaka-produce tayo ng mahigit 1 ton per week na pechay lang yun. So, in God's will, ibay ng loob lang. So, kaya din natin yung mga ka-agri, mga ka-farmers. So, napakaganda. So, ito ngayon is napaka-okay siya. Okay yung resulta. So, hindi naman tayo at least makakatulong pa rin tayo sa mga kagaya nating farmers, mga ka-agri. So, yun mga ka-agri. So, ito na ngayon, yung tanim pechay, siguro i-harvest na natin ito mga ka-agri. Highly demanded din itong pechay mga ka-agri. So, plano namin, kinakailangan talaga namin mag-produce ng maraming pechay, tanim pechay. Dahil itong pechay na to, nasa siguro sobrang dali lang ito yung market. Dahil sa highly demanded talaga yung pechay dito sa province, sa Bohol. And then, kumbaga, one crop lang to, o kumbaga cash crop siya, na napakabilis. Almost 1 month pwede na siya i-harvest. Kaya maganda talaga, kumbaga try nyo mga ka-agri magtanim, experimental lang. Then unang-una dapat marunong kayo sa marketing talaga. Dahil aanuhin mo yung magandang tanim kung hindi mo naman kaya i-market, diba? So yun, sana marami kayong natutunan mga ka-agri, mga farmers sa video na to tungkol sa tanim pechay natin. Kitang-kita nyo naman, kita nyo rin sa video yung resulta ng ating pag-alaga at pag-manage sa ating tanim pechay. So hanggang dito na lang tayo mga ka-agri, mga farmers. Happy farming! Lagi.